Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw, may i-restore ulit tayong DT125. Ito yung dineliver sa amin. Galing pa tong Ilocos Norte, napakalayo. Dineliver pa dito sa Pampanga para ipa-restore. Ang balak namin dito, ibabalik ko siya sa all stock. Tapos yung color scheme, katulad nung DT125 ko. And halos maayos pa naman tong DT125 na to. Ayan, umaandar naman siya. Medyo maingay lang yung sigunyal bearing. May mga parts na kulang na din. So ayan, isasama natin siya sa mga i-restore natin. At baka mauna pa nga itong matapos. So ngayong araw, i-disassemble na natin siya. Tignan natin yung mga sira at mga kailangan palitan. Paandar na muna natin para marinig nyo. Kasi malutong naman siya, maganda yung andar. Ayun. Pag pinatay mo yung makina, may kumakatok Check natin yan kapag binuksan natin yung makina. Test drive ko muna ng mabilisan. Napakaingay ng clutch housing, So ayun mga boss, malakas pa rin yung makina. So ngayon i-disassemble na natin kapag pinapawili ko para kung mapapasobra sa angat So umpisa na muna natin dito sa taas. Tanggalin na muna natin yan. Upuan. Tanggalin itong upuan. Medyo malaki itong tama ng gas tank. Ito parang epoxy. Haba. So ngayon pwede na natin yung tanggalin. Okay, itong tanggi natin, mayroon din siyang tama dito sa ilalim. Ito. Mga side cover, buo pa. Maganda pa ang kondisyon. Ayan, walang basag. So, marirepaint pa natin yan. Medyo namumuti na nga lang. Itong kabila, mayroon pa ding lock. At wala rin basag. So, kaya pinapakita ko lahat ng detalye kasi pinapanood to ni boss. Nasa Hawaii pa siya. Tanggalin ko na rin tong carrier. Medyo na strip na rin yung mga chrome plating niya. So dyan tayo medyo mamumblema sa pag strip kapag pinaint natin. Tingnan natin kung anong magandang pantanggal ng chrome plating. Medyo kinalawang kasi pati yung mga hub natin naka chrome plated Ito mga signal lights, replacement to. Pero pwede pa naman to. Maayos pa naman. Mukhang bago pa. So ayan, mga replacement signal light. Okay, pwede na natin tanggalin itong carrier. Tanggalin na rin natin itong rear fender natin. Tatanggalin ko lang itong mga handguard natin. Bagong bago din. Tanggalin na natin itong mga controls natin. Na-convert na rin pala ito ng Allen. Ito mga cable niya, mga original pa at fresh pa rin. Mare-reuse pa yan. Pati yung gas cable original. Itong switch ay mukhang replacement. Pero magagamit naman kahit na mga replacement. Siyempre iba pa rin yung tibay ng mga original. So sisirain ko na tong grips na to.
Okay. So, matatanggalan natin tong handlebar. Okay, dito naman tayo sa headlight. Itong cowling natin, basag na siya dito. Ayan o. Nawawala na rin yung tornilyuhan, nawawala na din. So, replacement yung headlight, pati yung harapang flasher natin. Pati itong headlight, bago pa. Tanggalin na natin itong mga gauges. Itong RPM, uma-under siya. Itong speedo, hindi. Kasi wala siyang cable. Taas na ng tinakbo, 83,000. Itong isa, buo pa naman. Basag lang itong isa. Buti na lang meron akong spare nito. Okay, tanggalin ko lang itong buong harapan. Tapos, pwede na natin tanggalin yung engine. Tanggalin lang natin yung ibang mga parts. Okay. Itong carb replacement na lang din to. Pero dinala nila yung orig at yung iba pang mga parts. Sira na rin itong niya. Itong connector niya sa airbox. So original pa yung pump. Pang DT talaga. Pero parang tumatagas siya, no? Okay, tanggalin na natin itong pipe. Aftermarket pipe to. Sira na din tong pipe connector natin. Ayan, butas na. Stock din yung arrestor. Ayan. Ayan, fresh pa oh. Baligtad lang yung heat guard. Ayan, tanggalin na muna natin yung front sprocket natin. Pang Y1 at Y2 yung magneto. Ayan oh, parang RXT yung magneto eh. Kaya pala ang lakas umangat. Magaan yung magneto eh. Okay. Okay, nailagay na natin siya sa stand. Ngayon, i-disassemble na natin itong engine. Na-drain ko na rin yung oil. Umpisahan natin dito sa top end. Ayan o. May kasamang bato galing pa tong Ilocos Norte. Ayan, layo ng binyahe. Check natin yung piston kung anong bore na. Yun. Ang bore niya is 0.50. Wala pa naman masyadong alog dito sa taas. Tanggalin ko na rin tong reed valve. Medyo may mga cracks na tong itong manifold natin. Wala naman nakabuka. Ito yung problema natin, no. Wala pa naman siyang butas. Di pa naman tumatagos. Tanggalin na natin itong block. Yun. Itong bore, okay pa naman. Wala pa namang humps. Ayan. Wala rin malalalim na gasgas. Ayan. Wala pang malalang humps. Wala pa akong nararamdamang humps. Itong connecting rod ay long brand. Tanggalin lang natin itong piston. Okay. Wala naman tama itong itaas. Itong bottom end medyo may na siya, up and down play. Ayan, sagad natin sa side. Ayan, meron na siyang up and down play. Tanggalin na natin tong clutch side. Yun, tumatagas din yung oil seal dito, so mura lang naman yun, palitan na natin. Napakarumi ng makina. Tanggalin na natin to. Kinalawang yung mga clutch plates. Malaki-laki na rin yung alog ng housing, oh. Ayan. So yung halinghing ng housing,
Kapag pinalitan natin ng damper yan, medyo mawawala yung halinghing. Pero hindi siya totally na matatanggal. Kasi yung akin, pinalitan ko ng buong housing at yung primary gear. Pwede ring palitan lang yung primary gear. Tulad nung ginawa ko sa KMX 125 ko. Malakas yung halinghing nun eh. Tanggalin na natin tong clutch boss gamit itong tool ko. Napakarumi ng engine na to ah. Okay. Okay pa naman tong clutch boss, hindi pa ganun kalalim. Ito yung clutch housing natin. May play na yung gear. Nawawala na yung malaking damper dito. Pati yung paper gasket wala na din. Malalim na rin yung hukay niya. So, ayan, nakita ko na yung unang problema natin. Naka-welding itong shift drum. Every time na tatanggalin mo siya, kailangan mo siyang i-welding ulit. Pero makakabili naman tayo ng shift drum na mga surplus, mas mura. Tanggalin na natin tong idle gear. Itong shift arm natin. Medyo maalog na to guys. Ayan. Maalog-alog na. So pwedeng itong needle bearing or itong mismong shafting. Dito na tayo sa side na to, tanggalin na natin itong magneto. Okay, ito na yung stator natin, itong primary, mga replacement na. Di rin ako sure kasi Y2 to. Pero check natin yung ibang Y1 at Y2 na stator kung same sila nito, or kung may DT Y2 kayo dyan or Y1, and pa-confirm nga kung orig pa to. Pwede na natin siyang atingin. Tanggalin lang natin yung mga engine bolts natin. Sasama naman ng buo yung transmission. Mamaya na natin i-grind. Ayan guys, dahil ayaw niya lumabas, ginamitan ko na ng tool. Mukhang may naipit na o-ring. Yun. Tanggalin lang natin to. Ayan, sumama na lahat. Transmission. Okay pa naman. Itong mga fork shape, ayan. Okay pa naman sila. Ayun. Ayan. Ito lang isa, merong konting tama dito. Pero hindi naman grabe. Okay, ito yung connecting rod natin. Meron talaga siyang konti. Konting-konti pa lang. Palitan na natin to, i-refresh na natin. So ito yung piston natin. Sukatan ko lang yung ibaba. So dapat 56.50 yung size niya. Ang size niya na lang ngayon ay 56.35, dating 56.50. So kapag ang piston napudpud na tong ilalim, magnanak na yan. Ito yung maingay. Yan yung maingay. Itong block pwede pa para masulit talaga yung block. Ayan, kasi wala namang malalim na humps. Wala kasi tayong bore gauge. Napakamahal ng bore gauge. Ngayon tatanggalin ko muna tong shift drum. Tingnan natin kung magawa natin ng paraan to. Parang mas okay kung nilagyan na lang ng thread dito sa gitna tapos bolt. Grind ko lang itong shift drum natin. Ipa-flatten ko na lang ulit. Yun. Check muna pala natin itong needle bearing nya. Okay, mukhang okay pa to. For comparison, meron ako ditong pinaglumaan na maayos. Ayan. Wala talagang alog kahit konti.
wala. Pwede ko na rin naman tong ibigay kay boss. Ayan. Or kung gusto niya ng bago, kung may budget siya. Pero ito maayos pa naman. Original na IKO pa to. Itong isang needle bearing. Ito, walang alog to. Maayos. Okay, ngayon i-disassemble na natin itong natitira pang mga parts. Tanggalin ko muna tong front tire. Sira din pala to. Pudpud na yung maliit na gear, ubos. Nasira na rin to. Wala nang lalagyan ng lock. Check na rin natin itong mga fork kung may gas-gas. Wala naman. Itong number 1, wala naman. Hindi rin naman siya tumatagas. Itong number 2, wala rin gas-gas at makinis din. Hindi rin siya tumatagas. Nawawala na yung isang rubber cap. Missing na. Ito yung isa. Ito, nandito pa yung isang rubber cap nito. Ayan. Tanggalin na rin natin itong likuran. Tanggalin na natin itong swing arm. Yun! Yung mga busing ng swing arm, okay pa naman. Nahukay lang to kasi sobrang taas ng lift. Ayan, pinupush ng kadena itong guide. Ayan, kaya naghukay siya dito. May pressure dito eh. Dahil sa pagkakalift. Tanggalin na rin natin yung mga ibang parts tulad nitong battery. Yun. Itong oil tank, buo pa naman siya. Wala pang basag. Itong wiring harness, mukhang replacement lang din siya. Yun. Ang pinakahuli, matatanggal na rin natin itong airbox. Wala na nga lang sigurong laman sa loob and wala nang filter. Ayan. So ayan mga boss, natapos na natin siyang i-disassemble. So ayan, ililista ko pa yung mga kailangan bilhin. Tapos mga kailangan pa rin i-repair. Ayan mga boss, hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.